Hi Scorpio, bare months of 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Bare months. So, 4 na buwan po ito. September, October, November, December. Hihinga natin yan ng gabay bawat buwan. Para sa inyo, kuha muna tayo ng panimulang baraha. Scorpio, anong kailangan yung marinig ngayon? Bare months. Energy check tayo para sa taong maaaring makapakinig nito. Scorpio, message. Scorpio, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay. Uranus. Yung energy lamang po ni Uranus. It's all about, changes pa rin, yes. Ito yung mga pagkakataon, mga bagay na madalas, wala naman talaga tayong control, sa maraming bagay, sitwasyon sa ating buhay. Maring merong ilang surprises, unexpected event, situation, ang pwedeng ihain sa inyo, ang universe. Bare months. Mapapacheck ako nasaan si Uranus sa inyo right now. Bilang ito yung umangat, Scorpio. Okay, so right now, nasa inyong mga 8th house si Uranus. Planet Uranus, the planet of destructions, yes. Unexpected changes. So, dyan pa lang. Parang may ilang distractions, evolutions. Very innovative din si Uranus. Uranus right now is in the sign of Gemini. Again, regardless sa ilang signs na na-mention ko po, astrologically, kung meron man ako nababanggit, hindi nyo na kailangan ito laliman or pakaintindihin, okay? Minsan binabanggit ko lang din talaga para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaghugot ang ilang situation. Pero, ayan, I feel nahigit kayo dyan pa lang sa barahan na yan. Nagiging malalim kayo mag-isip, makiramdam. Parang mas meron kayong gustong imbestigahan, meron ba? Kasi spirituality right now, si Uranus ay nasa inyong mga 8th house of shadow work, sa ilang mga tabus, yung parang kakaiba, spirituality, religion, yung mga ganon. Parang may marami kayong tanong. Marami kayong tanong sa buhay, life in general, especially yung ilang mga misteryo or mga sikreto ng mundo. May ganun ba kayo? Scorpio! Oo nga, sabi ko nga, naturally, kayo yan. At maaring meron kayong mga pwedeng arukin dyan. Arukin or laliman sa mga gusto nyo pang misteryo sa buhay nyo. Alam ko, dyan pa lang sa planeta na yan, ang daming pwedeng iwan. Pero ika-clarify natin ito. Scorpio, ano kailangan nyo marinig? Unang buwan ng bare month, September 2025, guidance for you, message. Scorpio, September 2025, mensaheng gabay po para sa taong ito. Message. Okay. Add pa tayo. Okay. Queen of Wands, 7 of Swords, 2 of Pentacles. Gusto ko pang kumuha ng isa, 5 of Wands. This one is reverse. September, Scorpio, ito, Uranus, could be positive or negative yung ilang unexpected. Yes. Maring meron kayong matuklasan. Kasi na-mention ko yung madiskubre, maimbestigahan, hindi kailangan laliman, pero may pagkamalalim. Maring meron po kayong matuklasan, merong ma-reveal, revelation, nakatotohanan, impormasyon, balita, September. May hugot agad ang unang buwan ng bare month, Scorpio. At ito ay maaaring may kaunahin sa trabaho o ilang katrabaho, kaibigan, why not? 7 is about partnership, relationship. At at the end of the day, Scorpio, kung ano man ang umangat talaga, if ever mag-apply ito, yun ang maganda. Mapapangat na yung totoo. Reversal ang enerhiya, sumaling kayo ang magpapaangat ng katotohanan or ang ilang taong ito sa inyong paligid. At sa huli, i-claim natin na meron akong nakikita ditong pagkakasundo. Yung harmony, yung balance, yung peace na deserve nyo, peace of mind. Okay, lalo pa if ever meron talagang tensyon o meron kayong nakatensyon. And this time, mapapaangat na ang katotohanan.
sa mas practical tayo, marahil ay meron kayong hindi kailangan laliman yan, connection, reconnection, reunion, kahit sa simpleng pagpaplano since papasok na ang holiday season, di ba? Madalas maaga pa lang nag-start na ang bare months, Pasko na, September pa lang. So, maaaring kahit sa simpleng plano, the Two of Pentacles po ay narito para kahit paano, alam niyo yan, mas mapalalim niyo yung connection sa ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo, especially your friendship, teammates, workmates, ay dito na yun lahat. September, patuloy na maaaring maging bestie ang buwang ito, Scorpio. Andito na lahat. Para kayo nagja-juggling nga dito with Two of Pentacles. Binabalance yung mga situation. So, prioritization is the key. I-priority nyo muna, hindi sa meron kayong babaliwalain. Pero, yung kailangan muna, kumbaga, mas maging practical yung approach. Kasi this is between work and family, money. So, balance is the key na hindi madali. Pero, andito, yung inspirasyon, paangatin yung passion, yung reason mo, bakit patuloy kang bumabangon at nanlalaban sa iyong buhay. Scorpio, October 2025, guidance for you, message. Move forward tayo agad-agad. October, anong parating sa mga Scorpio? Guidance. Okay. Hindi natin ito pipigilan. The Queen of Swords, the Hierophant, the Chariot, this one is in reverse, and Queen. Umangat yung feminine energy, regardless kung anong mga gender nyo, pero ano man ang pagdaanan nyo, October 2025, Scorpio, physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, tayo ay general reading po ha. Just only take what resonates, Scorpio. Hindi kayo dito nag-iisa. Pero umangat kasi yung pagiging independent nyo or kagustuhan nyo na lamang mapag-isa. Meron bang ganun? Baka ganun maramdaman ng ilan sa inyo na low-key lang sa inyo munang, especially kung may ilang laban talaga kayo nung September. And this time, parang sandali, kailangan ko munang mag-chill, mag-relax, huminga-hinga sa ilang naging isipin na okay lang naman. Gawin nyo kung ano yung sa palagay nyo ay makabubuti sa inyo. Listen to your intuition. Kung nais mo nang magpahilom ng ilang sugatan or ilang hindi kagaanang naramdaman or patuloy na maramdaman ngayong October, gawin yon. Healing, closure, endings. Kaya nyo to. Okay? Meron tayong nakikita, sabi ko nga yung femininity or feminine energy nyo andito, yung mga puso nyong mamon, practicality, spiritually, kayang-kaya niyong tumayo sa inyong mga sariling mga paa. Andito yung pagiging wise nyo and better. Version 2.0, parang gano'n ang umaangat. Healing, guys. The Hierophant. Iaangat nyo lahat ito sa kanya. Of course, hindi lang sa mga tala or ano pa mga manifestation natin. Pero pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man ang inyong religion, samahan ng dasal. Or sa mas practical, it could be someone older, a mentor, guardian. Ayan, the Hierophant. Hindi kayo, again, nag-iisa. Kung kailangan nyo ng kausap, gawin yon. Or someone expert sa inyong pinagdadaanan. Andito na lahat. Money. Again, or pagdating sa family. Or why not? Legal matters. Healing, closure. May solusyon, resolution. At may mga kailangan talagang pahilumin. Buwan ng October, guys. Okay, pahinga lang muna pag may time kung kailangan talaga. Ito yung umaangat. Move forward tayo agad-agad. November 2025. Scorpio, message. Anong parating sa inyo? May sanging gabay po. November 2025. Energy check para sa mga Scorpio na maring makapakinig nito. Guidance po. Uranus, the Tower. The Tower, isa lang yan. Unexpected si Uranus. Yung ilang parang distractions, positive, negative. The Tower. Ito yung wala tayong control. Parang higit baka mag-apply sa Uranus November. This is your season. November, Scorpio season na. Papasok na ang inyong mga birthday. So, dyan pa lang, may ilang unexpected surprises. Why not?
Claim na natin. Pero tingnan natin kung ano itong bumagsak. 8 of Pentacles. Okay, unexpected. Ganap when it comes to work. So, very important to stay flexible, adaptable sa situation. Kahit sa simpleng mga pagbabago sa schedule, maaaring may ilang changes, halimbawa lang naman. So, ito ay sasabayan. Okay? Pero yung pagiging productive, andito pa rin, or why not, blessing of work, may opportunity when it comes to work. Ayan, add pa tayo. 2 of Swords. So, add pa ako ha, kasi parang birthday nyo to, pero ang busy. Ang busy, focus on work. Ang ganda naman, pero pahintulutan nyo rin ang sarili dito na pag-iisip. Hindi na pagtutulog, hindi nyo to deserve. Kailangan nyo mag-celebrate. Kasi sa sobrang busy niya marahil, baka hindi nyo napapriority, yung kayo naman, deserve nyo magpahinga. Dahil season nyo to, guys. The 8 of Wands. Ano to? 8 and 8, infinite. Scorpio is in the 8th house. Kanina ko pa naman mention ng mga 8s. Hinga-hinga guys ha. November 2025, travel, kahit short trips lang ito, or if ever meron kayong plano na napupurnatan itong mga nakalipas na buwan, why not paangatin ito sa inyong paraan? Tanungin kung kanino or sino ba ang pahinga mo. Deserve mo to. Mag-enjoy din pag may time kasi parang mag-50-50 ang energy nyo ngayong November. May pagka-busy sa trabaho. At the same time, marahil isang indikasyon ito, a sign to relax din. To recharge your energy. Okay? And alisin yung ilang worry. Alisin yung ilang worry na hindi makatutulong sa'yo. So, ayan, parang ang daming ganap. Parang pinagpapahinga kayo ng September, tama ba? October. And this time, mas maraming ganap during November sa inyong mga season. Work, travel, why not? Connection, reconnection, may magandang flow, may ilang unexpected, so be ready. Kung kailangan yung magplano para sigurado sa buwang ito, gawin yun. Take a journal, mag-take down ng notes, plan. Ito yung umaangat, move forward tayo. Last month of Bear months, December 2025, Scorpio. Ano kailangan yung marinig? Message. Guidance para sa mga taong ito, December 2025. Uy! Sandali, may nakita ko. Out pa tayo. Guidance. Ayan na. Nagtalunan po, pero yung mga humarap lang ang ating kukunin. Queen of Cups, the Ten of Pentacles, the Lovers. This one is in reverse. Regardless, lagi kong na-mention guys, kahit pa si the Lovers is in reverse, love is there. Okay, love is the key. Love. Ayan, more on self-care, self-love, yes. Ayan o. Queen of Cups, balance, may abundance, money opportunity. Then, maaaring connected dito sa work. Ito, very normal. December, usually nakakatanggap siya ng bonus, rewards, promotion, recognition, why not? At dito, hindi lang kayo ang magsasaya, pero ang buong pamilya. Reversal ang energy natin, guys. So, pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa inyong mga kapareha. Kung kayo may mga asawa na or partner na matatawag, partner in business, partner in life. So, may celebration, may abundance, great sign, nasasuccess, money, abundance, opportunity, para higit yung mapaangat yung balance na kayo at higit kayo makapag-provide sa ilang tao sa inyong paligid. Family sector din po ito. So, magpapasko, holiday season, deserve nyo yan. Ito yung umaangat. I-claim na ba natin yan? Siyempre naman. Hindi madala yung ilang parang kabagalan or ilang glitch, ilang unexpected sa ilang unang buwan ng Bear months, Scorpio. Pero naging matatag kayo December. Makakatanggap ng biyaya. Blessing of love, family, and abundance, money. Claim na natin yan. Guidance, Scorpio. Mula dito sa ilang ating napag-usapan, anong kailangan yung marinig? Message po.
Scorpio. Guidance para sa mga Scorpio, bare months po. Anong kailangan marinig ng isang Scorpio? Walang bumabagsak. Scorpio, energy check tayo. Energy para sa mga taong ito. Ito na. Step out of your comfort zone. Step out of your comfort zone, Scorpio. Nasa Scorpio, sabi ko nga una pa lang, parang malalim, may pagka-intense, may pagka-mysterious yung aura or mararamdaman nyo. Yes, na in a way, parang gusto nyo lang mapag-isa at one point, na okay lang naman. It's okay to pause, guys. It's okay na pakiramdaman nyo ang sitwasyon kung hindi kayo ready na sumabay palagi sa agos ng buhay. Pero it doesn't mean na mag-stop kayo. Okay, be unstoppable pa rin. And patuloy niyong papaangatin yung kakayanan nyo. Okay, yung diskarte, yung power nyo. Step out of your comfort zone. Still, i-showcase niyo yan, ha? Showcase niyo sa showtime ang inyong mga kakayanan dahil ito na. A win-win situation is forecast. Maipapanalo nyo to. Maipapanalo nyo ang buhay ngayong bare months. Claim na natin yan. Ito yung maangat na guidance advice para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Scorpio.